So, problem number 7 na tayo sa auxiliary equation, repeated roots. So, problem number 7, gawin muna natin siyang isang auxiliary, no? Kasi kung tutusin, nasa differential equation siya. So, m cube minus 8m squared plus 16m equal to 0. So, pasensya lang kasi maingay yung pamangkin ko. So, yan. So, m cube minus 8m squared plus 16m equal to 0. So, ang gawin natin, ipapactor out natin yung pinakamaliit na order. So, totally kasi, pag ganito kasi yung problem is, madali lang siya masyadong kunin ng roots, which is pwede ka mag-synthetic division, factoring, ganyan. So, this time is gagamitan natin ng factoring. So, ipapactor natin yung pinakamaliit na order sa isang auxiliary. So, yung m, no? So, m, then dito magiging m squared minus 8m na lang, no? Plus 16. So, equal to 0. So, ang gawin po natin dyan is, yan natin. So, equal to 0. Ano yun? 16, no? 16 yan. So, yan. So, ang gawin natin, ito, square of trinomial. So, gawin natin sa square of binomial, no? So, magiging m minus 4 quantity. So, kung mapapansin natin, ganito rin yung problem natin dun sa una, which is gumamit po tayo ng quantity, no? So, same lang naman siya. So, ang ibig sabihin kasi niyan is kasi ito, negative 4 times negative 4 kasi is positive 16, but negative 4 plus negative 4 is negative 8. So, yan. So, that is obvious naman. So, m1 natin is equal to 0 dahil ang m po natin is equal to 0. So, magiging m2 natin dito is m2 is equivalent of what? Ang m2 natin is negative 4. Pag i-transpose natin sa labas, magiging positive 4. So, positive 4. Then, ang m3 natin is equivalent of positive 4 din naman. So, sir, bakit naging dalawa yung m2 pati m4? Bakit naging dalawa yung root sa 4? Kasi una sa lahat, di ba negative 4 yan? Pag i-transpose mo yan, positive 4. Kaya magiging dalawa yung roots dahil naka-quantity. So, ibig sabihin lang po, kapag quantity yan, o squared yung exponent, ibig sabihin, dalawa po ang roots sa loob nito. Kaya naging negative, naging positive yan kasi i-transpose natin sa kabila, magiging positive roots niyan siya, di ba? So, that is the positive. So, ang magiging general solution mo dito is equal to, magiging general solution mo dito is equal to y is equivalent of c1 e to the 0, di ba? Kasi yung unang root mo is 0. So, plus c2 is equivalent of 4x. So, plus c3. So, dahil nag-repeat yan, so, lalagyan natin ng x. Kasi nag-repeat yung 4, di ba? So, 4, so, e to the 4x. So, pwedeng, hindi pa yan, simplify pa natin. So, y is equivalent of c1 dahil e to the 0 is 1. 1 times c1 is c1, di ba? So, dito, c2 e to the 4x plus c3x e to the 4x, no? So, ang gawin po natin dyan, dahil common naman, pwede naman ito yung sagot mo. Nasa yun na yun kung ito. Pero, mas maganda kung ipapaktor natin yung e to the 4x dahil common, di ba? So, pwede maging ganito. Y equal to c1 plus e to the 4x multiply by c1 plus, c2 pala, sorry, c2 plus c3x is equal to, yan. So, ito na yung magiging general solution natin sa repeated roots sa problem number 7. So, pwedeng ito na lang o kung gusto mo i-simplify, ganito. So, proceed sa problem number 8. So, i-convert muna natin to auxiliary. So, m4 plus 6m cube plus 9m squared is equal to 0. So, ang gawin po natin dyan is, so, ang magiging ano natin ito is, ang gawin natin sa problem number 8 is ipapactor out natin yung pinakamalaking order. So, ganito yung technique ko kasi dyan. So, pwede ako mag-synthetic division dahil napakalaki ng order niya, nasa 4. Pwede rin i-factor out natin yung m squared dahil yan po yung pinakamaliit na order. So, m squared. So, dito talaga is marami kang ma-encounter na method dahil sa marami kang pagpipili na method na pwede mong gamitin. 9 yan is equal to 0. So, m squared times 9m squared. So, ito, square of trinomial. So, gawin natin square of binomial. So, m squared. So, ano ba yung natin? Ano ba yung
ano ba yung numbers, ano ba yung possible factor ng 9, di ba? Positive, negative, 1, 2, 3, and 9, di ba? So, i-try natin by 9. 3 times, i-try natin by 3, positive 3. Kasi una sa lahat, positive 9 siya, and positive 3, positive 6 naman dito. So, 3 times 3, 9. 3 plus 3, 6. So, yun yung possible. M plus 3. So, yan po yung binomial niya, no? So, natural na tingnan natin yung ano dito kasi yung nalilito yung mga ibang estudyante. Sir, ilang kayang roots na makukuha ko dito? Natural na 4 kasi una sa lahat 4 yung order kasi kagaya ng mga previous topic natin sinasabi ko na kapag yung sa distinct root pa natin na kapag yung order, ano yung pinakamalaking order, kung 4 po yung order, natural po na 4 roots ang makukuha mo. Pero dito, this time, tingnan mo yung problem dito. M squared. Ano ba yung ibig sabihin niya? Ibig sabihin, yung M po natin is naka-quantity. So, alam natin na ang mga M po dito is nagre-represent yan ng value ng roots, no? So, ibig sabihin po, kagaya po ng dito, M is equal to 0, ibig sabihin lang po niyan, M1 is equal to 0, di ba? So, kaya lang, ang magiging M2 mo is equal to 0 pa rin. So, sir, bakit naging 0? Bakit dalawa naman yung 0 sa M1 and M2 mo? Kasi tingnan mo, di ba, kagaya ng ibang topic natin, ibang problem natin is M1 is equal to 0, di ba? So, dito kasi M lang. Ito, may squared. M is equal to 0. Naging dalawa yung 0 kasi alam mo na itong M na to is meron itong squared na to o exponent na to. Kaya dalawa lang yung 0. Kaya natural na magiging dalawa yung 0. So, dito, magiging M3 natin is equivalent of ito. Yung positive 3, i-transpose mo, magiging negative 3. So, negative 3. Then, ang M4 mo, so, sir, bakit meron namang M4? Kasi, dalawa ito. Di ba? So, una, ang ibig sabihin lang po, i-transpose mo yung positive 3 dito, magiging negative 3. Kaya, ang ibig sabihin lang po niyan, dalawang negative 3 ang makukuha mo dahil naka-quantity ito. Then, natural lang na 4 ang roots ang makukuha natin dahil naka-4 order siya. Di ba? So, proceed to general solution. So, y is equivalent of C1 e to the 0 kasi 0 yung M1 plus C2. Kaya lang nag-repeat. Kaya lagay tayo ng x e to the 0 plus C3 e to the negative 3x plus C4. Kaya lang nag-repeat. Kaya lagay naman tayo ng 0, x dito. E to the negative 4x. So, simplified. Y is equivalent of C1, di ba? Kasi e to the 0 is 1. 1 times C1 is C1. So, ganun din dito, magiging C2x lang, di ba? Kasi e to the 0 is 1. 1 times CX. Then dito, magiging C3 e to the negative 3x. So, plus C4 x e to the negative 3 yan. Sorry, hindi negative 4. So, negative 3x. So, dito, pwedeng ito na yung magiging general solution mo. So, kung gusto mo i-factor, mas maganda, di ba? Y is equivalent of C1 plus C2 x plus factor out ng C3 magiging e to the 3x. Kasi ginagawa ko dito is nagpa-factor out ko lagi para mas maganda tignan yung equation natin. So, C4x. Yan. So, pwede naman ito yung general solution mo. So, pwede yung ganito. So, ito na yung magiging general solution ko. Sa problem number 8 natin. So, proceed tayo sa problem number 9. So, hanggang sa maubos natin yung lahat ng problem sa books, sa auxiliary.